Diyos ko po, delikado to. Just now, breaking news, Marcoleta. Target ng Bangag 11 Junior, gumalaw na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Update Pinas News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At ito mga katunay, magpa-plug lang tayo. Pakisuportahan lang po yung Facebook page ko mga katunay. Ayan, ilalagay ko po dito sa description natin, sa description box. No? Ilalagay ko po dyan yung link. Follow lang po kayo dyan mga katunay, and like, share. Ayan, supportahan po sana natin yung Facebook page ko. Ayan, dyan din ako nagbibigay ng mga reaksyon about sa mga ganito, mga politika, kabalbalang mga nangyayari, whatever. Ganun. Ayan, tunay na kritiko din siya, tunay na kritiko FB page. Ayan, ito naman, syempre supportahan nyo din Tunay na Kritiko YouTube channel. Subscribe lang po kayo sa mga hindi pa nakasubscribe mga katunay. And like. Ayan, huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin at bigyan ng reaksyon ang laman ng videong ito. Pasok! Okay, heto na po. Pag-usapan natin itong si Mike Defensor na... Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nice ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Donmar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Donmar TV mga katunay. Pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Donmar TV. Ipagpatuloy natin. In-interview nito ni Banat Bay. Ayun, si na Sir meron Banat siyang nabalitaan na grabe itong administrasyong Marcos. Plano na nila ubusin itong Cayetano Black, aarestuhin na nila lahat para lang ma-impeach itong si BP Sara. Grabe yan. Mamaya pag-usapan natin yan, ipapakita natin yan, okay? Bago ang lahat guys, paki-like muna at saka paki-share itong ating video kasi tanting kakalat ito sa taong bayan. Okay? Like and share muna, and sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo ha, kasi libre lang po ang mag-subscribe dito sa YouTube. Walang bayad yan, okay? So subscribe na po, okay? So ito po, without further ado ay unahin muna natin itong kay Mike Defensor, no, na video na in-interview siya dito sa programa ng Banateros. Okay, ito po, panoorin natin. Play. Next na mangyayari, kaninong blue ribbon ang susunod? Meron po ba o wala? Kayo di ba, nakakausap niyo po si Senator Marcoleta. Kailan po ba ang next na blue ribbon? Ito po ang sitwasyon sa ngayon. Ito po yung isang impormasyon na aking nakuha at ang tabayanan po natin dahil nakakatakot. Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session na to, supposedly, para dun sa problema sa Mindanao. Una, upo sa lahat, hindi na po yan kailangan. Dahil meron na pong sapat na pondo para ayusin at tulungan kung ano man ang napinsala doon sa Mindanao. Hindi na kailangan na magkaroon ng deklarasyon ng Kongreso at hindi na rin kailangan magkaroon ng supplemental budget. Pero, pag sila po yung nagka-special session, ang una nilang gagawin ay ipipilit nila ang pagbabago ng liderato ng Senado. Ipipilit nila na yung 12 ay pwede na. Kasi ano pong ibig ko sabihin? Kung naalala niyo yung Abilino versus etong Cuenco na kaso, nung una silang magdebate, 22 sila sa loob ng Senado. Nag-walk out yung kabila, yung 10. Pero yun po yung majority nung panahong yon. So ang sabi nitong 12, kami na ang majority. 11 po ata sila, pero yun, tama, 12. Ngayon, ang gusto nilang palabasin dito, pag nagpatawag sila, darating lahat ng senador. So siyempre yung isa nakakulong, Senator Jinggoy Estrada, yung isa ay nagtatago, si Senator Bato de la Rosa. Nilalabas may quorum sila 22. Pipilit nila ngayon yung Senate President na sa 12 pa lang ay pwede na dahil ang quorum, gagawin nilang, ang membership ng Senado, gagawin nilang 22 na lang. Sandali ko, linawin na. So parang ang ibig sabihin nito, parang gagamitin lang nila yung, na front yung nangyayaring kalamidad sa Mindanao. Kasi sabi dito ni Defensor na may pondo naman, may sapat na budget naman yung dyan sa Mindanao para muling makabangon yung mga kababayan natin doon. So parang ang nangyayari dito is parang gagamitin, ganun ba yun? Parang gagamitin yan na para sumulpot
yung mga senador na dapat sumulpot. Siyempre, yung iba gusto magpartisipa sa ganyan, lalong-lalo na kung tulong sa mga kababayan natin, kung yan ang pag-uusapan. 'Di ba? Kasi hindi naman talaga sisipot yan kung ang pag-uusapan ay palitan. So, malamang siguro iniisip na 100%, para sinasabi dito, na 100% sisipot ang mga senador. So, eto, parang sinasabi dito na merong masamang plano once na lumabas yung Cayetano Black. Apa. That's bad. That's bad. Natin so supposedly special session yan for the Mindanao. For the Mindanao. Pero ipupolitikahin nila? Yes. Yan po ang balitang nakuha natin. Ngayon, pagka po nangyari yung 22, di ba? Ang naging batayan nila, papalitan nila yung Senate leadership. Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuin ang mga senador na may mga kaso. Kasama na po dyan kami ni Senator Marcoleta kasi plunder yung kaso, ikukulong din si Senator Marcoleta. Pag napababa nila sa 18, ang membership ng Senado. Kasi 18 na lang ang pwedeng pumasok. Nakakulong na si Bongo, nakakulong si Joel Villanueva, nakakulong si Marcoleta. Balita ko rin si Robert Actually, this is a desperate move na gagawin nila. Padilla. Oo, talagang desperate move na yan. Kung merong ganong klaseng plano talaga, talagang desperado moves na yon. Talagang bulgaran na yan, mga katunay. Di ba? Walang yaan na talaga yan. In your face. Parang ganun ang mangyayari niya. Mantakin mo, kailangan mo ba bang gamitin yung nangyari sa Mindanao para mapalabas mo yung mga senador na kailangan mo? Diba? Para ipahuli sila. Diba? So, syempre, sasabihin na naman ng iba, hindi totoo sinasabi niyan ni Defensor. Diba? Baka sabihin din ng ibang senador na hindi totoo sinasabi niyan. Diba? Yung Gatchalian Black, hindi totoo. Walang ganun. Sana nga walang ganun. Sana nga nagkakamali si Defensor sa kanyang sinasabi. Kasi sa totoo lang, kapag ginawa niyo yan, yung sinasabi ni Defensor na yan, na kapag lumitaw yung mga senador sa Cayetano Black na may mga kaso at pinaghuhuli sila, parang wala na tayong ibang dapat isipin kundi politika na lang to. Diba? Talagang plano talaga pahinain ang Cayetano Black. Plano talagang mawala ang Cayetano Black. Kitang-kita naman dito na hindi nila tinitigilan ang Cayetano Black. 'Di ba? Halos nataranta sila nung dumating si Senator Bato. Nung nanalo si SP Cayetano. 'Di ba? Hindi nila matanggap na buong akala nila sila pa rin. Kaso nga lang talaga niyanig sila ni Senator Bato noong mga panahon na 'yon. Kaya nagkagulatan. So parang hindi sila handa sa mga nangyaring 'yon. Hindi sila handa at hindi nila inaasahan na malulusutan ni Senator Bato yung mga NBI na humabol sa kanya. Di ba? Kita mo naman kung gaano kabilis kumilos si Senator Bato. Hindi, tsaka yan sundalo yan si Senator Bato Di ba? Hindi naman basta-basta yan mahihirapan ka rin yan. Pagpapawisan ka din mahuli yan. kukulong din nila. So ang mangyayari po, magiging 18 na lang ang Senado. So, talagang ang uubusin. 2/3 doon ay 12. So kung, I'm sorry Kong. So ito, may kaugnayan pa rin ito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ano mangyayari? Kasi kailangan 16, di ba, bago ma-impeach si VP Sara Duterte. Paano? Pag naging 18 na lang sila, may pagbabago bang mangyayari doon? Gusto nilang palabasin na 18 na lang ang total membership ng Senado. So pagka 18 na lang, pag ikay nakakuha ng 12, pwede na yung 2/3. Pagka 18 na lang, at meron kang 2/3 ng Senado, pwede mo na rin pagpalitan ang saligang batas. So, ito yung kabuuang lumalabas na kwento. So, ibig sabihin, yung 16 na boboto para ma-impeach si VP Sara, posibilidad na mabawasan. Yan nga yung nagiging chismis, di ba? Maaaring maging 14, magiging 13, parang ganyan. Talaga kasi ngayon, nakikita naman natin, huwag na lang tayong tanga-tanga Di ba? Huwag na lang tayo magtanga-tangahan ang magtulog-tulugan sa pansitan. Nakikita talaga natin ngayon na ito ay labanan sa politika. 'Di ba? Kumbaga, ito ay patagalan sa pwesto. Patatagan ng mga kasama.
patatagan din ang pwesto. Di ba? Kitang-kita naman natin kung sino ang lumalamang sa labanan na to. Siyempre, ang lumalamang sa labanan na to ay yung mga nakapwesto. Mas lamang pa sila kaysa dun sa mga nakapwesto na nakikipaglaban para sa taong bayan. Iilan lang sila. So, ako talaga iniisip ko, may posibilidad na matalo. 'Di ba? Etong grupo ni Senator Alan. Although ayoko naman talagang mangyari. Pero anong magagawa natin? Hawak nila ang beat. 'Di ba? Kahit magsisigaw tayo, magngangak tayo, magagaganto tayo, wala eh. Sila yung mga nasa pwesto. Sila yung nakakapagmanipula. 'Di ba? Kumbaga hawak nila sa leeg. 'Di ba? Kaya talaga nakakalungkot lang isipin na ganito na ang nangyayari sa bansa natin, na parang ayaw na nilang umalis sa kapangyarihan. At syempre, lalong-lalo na itong flood control, no? Yung mga sangkot dyan, talagang hindi na natin maaasahan pang maibunyag sa mga panahon na to. Tingnan po natin at tambayanan natin kung ano mangyari. Pero linawin natin, wala namang lilipat from Cayetano Black to the BBM senators? Sa aking pagkakaalam, Banat, wala. Ang isang rason kung bakit hindi siguro nakumbinsa yung mga senador, kung naalala ninyo, di ba yung kaso kay Senator Bong Revilla ay kaso lamang na itinuro siya ni Yusek Bernardo. At dahil doon, nakulong na siya. Yung tatlong kasama o yung tatlong nagturo, siya lang ang nakulong, si Senator Bong Revilla. Sa Kongreso, bumoto ang tatlo, si Congresswoman Lani at yung dalawang anak na Revilla para sa impeachment ni Inday Sara. Ito naman ay narinig ko lang. Ito naman ay sa pagkakadinig ko lang. Ang pangako daw ay pababayagan na mabigyan ng bail si Senator Bong Revilla. Ang nangyari, hindi nabigyan. Hanggang ngayon nakakulong. Kaya palagay ko, Uy, parang bumabalik na naman yung dati nung panahon ni Apo Lakay ha. Yung mga pangako pero hindi naman pala matutupad ha. At saka kita narinig natin sa sinabi ni Defensor, no? Isa lang ang nagbanggit kay Revilla, nakulong agad. Samantalang dyan sa investigasyon ng flood control project, paulit-ulit pa nga binabanggit yung pangalan pero hindi pa nakukulong hanggang ngayon. At large. Hindi si Saldico kasi Saldico umamin na siya eh. 'Di ba? Pero yung iba na nababanggit sa ng mga testigo talagang nagbubuhay hayahay pa nga yung mga panahon na to. yung mga senador na nandyan, nakikita nila, ay mahirap pala to. Mabigat nakausap dahil yung pangako kay Bong Revilla, hindi naman natuloy. At may isa pang So pangako. parang ito yung parang ito na yung takutan. 'Di ba? Kumbaga parang dito lumalabas no, ginawang panakot si ex-senator Bong Revilla at si Jinggoy Estrada, si Senator Jinggoy. Parang sila yung panakot na kapag ikaw ay nagmatigas pa sa kung anong pinaninindigan mo, ganyan ang kahihinatnan mo. O, di ba? Kita mo kay Bong. Isa pa lang ang nagbanggit. Kulong agad. Kita nyo kay Jinggoy. Di ba? Kulong din agad. Oh. Pero yung paulit-ulit na nababanggit, malaya siya. Di ba? Kumbaga, ito yung para matakot sila. Gumawa sila ng ganyan, parang nakikita ko, gumawa sila ng ganyan para ipakita sa mga ilan pang mga senador na nagmamatigas. Ganito magiging kapalaran nyo kapag hindi kayo kumampi sa amin. Parang gano'n ang mangyayari. Kaya nga yung kay Bong, di ba, pinangakuan, sinabi ni Defensor, pinangakuan daw na, sige, bumoto kayo ng impeachment kay BP Sara is ibe-bail natin si Bong Revilla pero hindi nangyari. Hindi naman talaga mangyayari yan. Siyempre, pag nangyari yan, wala na silang panakot. Si Jinggoy na lang. Pero ako, tingin ko dyan, kay Bong makakalaya yan pero si Jinggoy kulong pa rin. Itanong nyo kung bakit. Siyempre si Jinggoy talaga, kung yung paninindigan talaga niya, iba sa paninindigan ni Bong. 'Di ba? Lalong-lalo na, kita naman natin sa kamera, bumoto ng impeachment yung mga Revilla. 'Di ba? Doon pa lang kita mo na talaga ang resulta. So kung si Bong makakalaya, alam naman natin kung saan mapapadpad yan. 'Di ba? Alyansa yan
Oh. Kasi parang pinakita nila dito kahit alyansa yan, tumakbo sa alyansa yan si Bong Revilla, kaya namin yan ipakulong. Parang ganun. Parang si Bong yung sakripisyong tupa. Ako nakikita ko parang ganun. Tapos eto naman si Senator Jinggoy, panakot. Di ba? Kaya talaga iisipin mo naku, si Senator Bong, pinangakuan ng ganun, hindi natupad. Tapos si Senator Jinggoy, nakulong agad. Naku, baka mamaya ganun ang mangyari sa akin. Kung baga mag-iisip talaga yung senador na kinukumbinsi na lumipat na baka mangyari sa kanya yung ganito. Pwera na lang kung talagang malakas yung loob mo na handa mong harapin lahat ng mangyayari sa'yo. Aba. Po ata na ako nadinig Pero ibubulong ko na lang sa inyo na hindi rin natupad. Nagagawin daw presiding officer ng impeachment yung bumaligtad. Ngayon, tila nag-announce na si Gatchalian daw ang magiging presiding officer. Sabihin, hindi na naman nila tinupad yung pangako nila. So parang nagkakaroon talaga ng pattern na puro pambubudol lang ang ginagawa. Yun din, narinig ko rin yan, maging sa Kongreso daw, yung ipinangakong ibibigay, naging hulugan na daw Kaya yun din ang nabidinig natin sa Kongreso. Pero, Kinuha 5-6 yan naman ay mga kwento lang. Pero, alam nyo kahit na itong sinasabing pagpapalit sa Senado ng liderato sa special session, kahit ito'y kwento lang, ito po'y delikado kailangan nating antabayanan. Kasi pag ginawa po nila yan, pinalitan, pagkatapos nababoy na yung ating saligang batas, pagkatapos pating impeachment, ginulo na, nababoy na rin yung ating impeachment process, ang ating saligang batas, kawawa naman yung ating bansa. Yun nga yung... Sana nga, kwento lang yung mga nangyayari na yan, di ba? Kasi kapag yan nangyari, talagang sobra na yan. Di ba? Parang, syempre hindi naman tanga-tanga yung taong bayan para hindi nila maramdaman o makita kung ano yung nangyayari. Lalong-lalo na kung palalabasin yung mga senador na may mga kaso. Tapos doon huhulihin isa-isa. Naku, grabe na yun. Para tayong nasa martial law days na nun. Option na nga, hindi na-resolve tapos patuloy pa rin ang pagyurak at pagwarak ng ating sistema ng gobyerno, ang ating mga institusyon at ang ating saligang batas. Patuloy nilang tinatakpan ng katotohanan. Yun ang dapat nating labanan. Kung Mike, di ba? Pero may nabanggit si Congressman Mike Defensor na hindi daw babaligtad lahat ngayon, yung mga natitira. Pero talagang nadidinig naman natin sa mga chismis sa tabi-tabi, lalong-lalo na sa FB, is talagang si Senator Joel ang talagang napipisil na talagang babaliktad talaga. Malalaman natin yan kapag nagkaroon ng sesyon at lumabas si Senator Joel. O malay mo, lumabas siya pero may mga kasama siya, kaya Tano Black maglabasan. Baka gano'n naman yung tinutukoy ni Senator Joel. Pero pag isa din siya lumabas, nakatulad kay Cheese, nakala mo parang gagraduate sa 4th year o college. Ganda ng entrance si Cheese dun no? Palakpakan yung mga Gatchalian Black. Ganon din kaya magiging entrance ni Senator Joel o hindi? Yan ang abangan natin. Sila ngayon ay naka-lockdown. Tama po. So, Tama po. biglang next week, pag may special session para Hindi na. kanilang ipatibay yung 12-0 nila na yon, magbiglang mag-o-open ang Senate. Wala na, clear na. Wala na security threat. Nawala bigla. Bigla nawala yung security threat no? Yung security threat na yan, may pagganyan-ganyan pa tayo. Ayaw lang nila magkaroon ng investigasyon sa flood control sila Marcoleta tsaka si Ana. Ayaw pa nilang rektahin Di ba? Na wala nang mga ganyang eche-bureche, hocus-pocus, sabihin na lang nila, hindi pa pwede, sasarado namin yung Senado dahil ayaw namin ng investigasyon na yan sa flood control. Mantakin nyo, kapag sabi nga daw sa mga chismis-chismis, kapag napunta sa kanila yung investigasyon sa flood control, tatapusin nila agad yan dahil kung tutusin daw, solve na yan. Lang yan na yan. Pambihira, Kakaiba talaga sa Senado, Talagang biglang nawawala pagka sa kanila. Iba talaga. Ako yung nagugulat. Sobrang halata na Kasi kung mag-Blue Ribbon Committee yung kay Tano Black, biglang may security threat. Pero kung sila yung mag-Blue Ribbon, biglang mawawala yung security threat. Di ba? Parang kengkoy tayo dito. Ganyan sila ganyan talaga itong administrasyong Marcos. Lagi tayong bubudulin. Budol talaga. Maging yung Lantara na nga yun nangyayari. pagpasok ko doon sa Senado nung unang araw, nung 18 Marines. Pero mo, hinaarang kami. Alam mo,
Kasi pumunta kami sa taas. Siyempre, kilala naman ako ng mga ibang kasamahan doon. Tapos nakita nila yung sabi, saan kayo pupunta? Sabi ko, doon lang kami sa toilet. And lapit, 5 meters away sa second floor. Nung nakita nila yung mga sundalo, teka lang po, tayo pa, i-clear. Sabi ko, ba't i-clear mo pa? Yan lang naman yung banyo. Babalik ulit kami doon sa reception para nga mapapasok kami. Nagkakaharangan kasi doon sa baba. Tapos nung bumaba kami, nagkasigawan na. Nakita ko nga na hinarang ni Secretary John Vic Rimulya. Pero hindi ko actual, medyo malayo, hindi malinaw sa akin. Nung naglalakad na kami, si Atty. Baligod naman, hindi niya napansin, nagpapa-interview, nandun pa rin yung mga polis. Kaya ako mismo yung humila na kay Atty. Baligod. Sabi ko, na parang iniisip ko, no, para sa isang institusyon ng demokrasya, para sa isang sinasabi nilang poste o yung ating pillar of democracy, ang Senado, napakahirap magsalita. Napakahirap na para bang pumunta ka magsabi ng katotohanan. Pati yun, gigipitin ka. Na Parang ang nakakagulat. nakikita natin ngayon is parang unti-unti nang nawawala yung demokrasya. 'Di ba? Kumbaga hindi binibigla. Syempre ayaw ayaw nilang maalarma yung mga tao eh. Pero ang dami kong nakakausap na parang sinasabi nila parang semi-martial law ito. No, parang paunti-unti lang. No, kahit hindi dinideklara pero pinaparamdam nila parang gano'n. Grabe, no? Ang tagal nilabanan niya, no? Tagal nilabanan niya ng mga tao, lalong-lalo na yung mga dilawan, nilabanan niyan. Pero kita nyo naman, parang yung mga dilawan, wala eh. Kinain nila yung sarili nilang prinsipyo. Yung mga bagay na kinaayawan nila is wala. Mas kinampihan pa nga nila yung di ba? Dahil ang mga dilawan nun, talagang demokrasya pinaglalaban nila. Ngayon, wala. Pabor sila sa mga nangyayari. Dahil alam naman natin siyempre, sasayaw sila sa tugtog. Kaya nga nung labanan ni BP Sara at ni BBM nun alam ko nasa gedli lang yung mga dilawan Kakain-kain lang ng popcorn yan O ngayon, di ba, sabay-sabay sila naglabasan ng eleksyon. Ngayon, dire-diretso na. Kasi alam nila, siguro iniisip nila, tagilid na si Sara Duterte. Once na matalo yan si Sara Duterte, kumbaga matalo sa impeachment yan, matanggal siya. Iniisip nila, siyempre si BBM, alam nila, mahina yan, ganun, iisipin nila. Kita nyo, ang dami ng galit dyan. Pag may, halimbawa, patakbuhin natin si Lenny, tapos itapat natin kay BBM, sigurado matatalo yan. Makukuha na natin yung Malacanang uli. Parang ganun. Hindi lang ako nagsasabi niya, may mga nakakausap din akong ganun. Ngayon, kung mali ang sinasabi ko, patunayan nyo. Diba? Patunayan nyo. Ibalik nyo yung prinsipyo na ginawa nyo dati. Diba? Dito sa ating kasaysayan ng ating bansa at yung evolusyon ng demokrasya, first time na nakita na, di ba? Ang Senado naman, talagang dyan ang balatan, dyan nagsasalita lahat, dyan yung pinapakinggan ang bawat salita ng kahit sino. Pero ito mismo, inaharangan. At nitong pangalawa nga, andun na naman yung mga kapulisan para harangin sila. At nakita ko yun mismo na nakaharang yung mga pulis. Na, yun nga ang binanggit. Pero ito, natutuwa din naman ako dahil may mga pulis doon. May isang pulis bumulong pa Sabi niya, Sir, pagka ganyan na po ang order na arestuin yung mga Marines, hindi na po kami papayag. Tutulungan po namin sila. Hindi ko na babanggitin kung sino doon. Pero may ganyan naman simpatsya talaga. Naintindihan ko, trabaho din yung mga kapulisan natin. Pero siguro, kuminsan, pagka naman sinabi kahit trabaho lang, umaabot sa sukdulan dapat siguro yung mga ganitong klaseng panggigipit, nakikita nila at huwag silang paggamit. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Update Pinas News at syempre natunghayan natin ang boses at video na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Donmar TV at syempre kay Sir Banat Bay sa SMNI, yung Banateros at syempre si Congressman Mike Defensor. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.